Ang karugtong ng nakaraan, napapikit ng madiin si Madam Mei Xiang, at sabay sabi, "Huwag ka nang mag-alala pa, ako ang magpapatawag ng manggagamot para sa iyo, at ako ang bahala magbayad para sa iyong paggamot." Agad na tigilan si Chuzu, tila ito ay hindi niya inakala. Napadilat ang mata nito sa pagkakatungo, muling sinabi ni Madam Mei Xiang, "Kaya kung maaari ay huwag ka nang magsalita ulit ng mga ganyang bagay. Naging babaeng tagapag-aliw ka, para matakasan mo ang gutom, at hindi para mabulok hanggang sa mamatay mula sa isang sakit na venereal disease." Mabilis na lumapit si Chuzu, at mahigpit na kumapit sa damit ni Madam Mei Xiang, hinawakan ni Madam Mei Xiang ang kamay ni Chuzu, at sinabi, "Pinili mo ang trabahong ito dahil namatay ka na sana sa langsangan noon pa. Kaya't ayusin mo ang iyong sarili at gawin ang sinasabi ko." At kahit na ang manggagamot na si Song, o ang manggagamot na si Dongfeng, ang pinakadakilang manggagamot ng Pei na komandante, ay hindi nakapagpagaling sa iyo. Ngunit pangako ko sa iyo, hahanap ako ng makakatulong sa iyo na gumaling ka, at hindi kita susukuan, at gagawin ko ang lahat para gumaling ang iyon sakit. Hindi kumibo si Chuzu, unti-unting pamatak ang luha nito sa kanyang pisngi. Matapos ay tinapak ito sa balikat at muling sinabi, "Kaya wag kang susuko Chuzu, magpakatatag ka." Pumikit si Chuzu, habang nakatungo, nagtuluan ang kanyang mga luha na hindi mampat. Samantala, sa isang tahanan, galit na paderag na binuksan ni Colonel Cao Ren, ang sinugod na Tarang Kahan. Galit na isinalya niya ang pinto, matapos ay naglakad ito papasok sa loob, habang nakasunod ang mga kawal. Galit na nagdikit ang mga ngipin at nanginginig na kumuyam ang dalawang kamao nito. At sinabi sa kanyang isipan, "Su Fang, tampalasan ka," mayroon siyang alam, nagdikit ng mariin ang mga ngipin nito. Matapos ay muling bumalik, "Alam kong mangyayari ito, susubukan ko tuklasin ang kanyang mga pakana. Hindi ko siya dapat hayaan makatakas dito." Matapos ay malakas nitong sinabi sa kanyang mga sundalo, "Mga kawal, hanapin niyo sa buong gusali, gawin niyo ang lahat para maunahan ko." Agad na yumuko ang mga kawal at sinabi, "Opo Ginoo." Agad sumakay ito sa kanyang kabayo, at sabay sabi sa kanyang isipan, 4 na araw palang simula nung nagpadala ko sa nakatagong silid. At ang katotohanan na napansin niya ang ginagawa ko sa loob ng maikling oras na yon. Na ang ibig sabihin ay mayroon itong kasabwat, sabay hila sa tali ng kabayo, at agad itong pinatakbo. At habang tumatakbo ang kabayo, pumasok sa isipan niya ang dalawang lalaki na kanyang pinaghihinalaan na kasabwat. Cao Tong at Shu Tong, sila lang ang lingkod ng gobyerno na nakikita ko ng higit sa 3 beses sa isang araw. At dapat ko silang mahanap sa lalong madaling panahon, matapos ay mabilis nitong pinatakbo ang kanyang kabayo. Samantala, sa residente ng gobyerno, sinabi ng isang bantay na nakatalaga doon, "Ano po, si Cao Tong at si Shu Tong, Ginoo." Bigla naman dumating ang isa pang bantay, at sinabi, "Sila po ay parehong lumabas sa gusali ng gobyerno. Dahil mayroon po silang ilang mga gawain na pinatatakbo para sa nakakatanda na si Su Fang." Nagulat si Colonel Cao Ren, nagdikit ang mga ngipin, at sinabi sa kanyang isipan, "Dalawang lingkod ng gobyerno ang umalis sa gusali ng pamahalaan panlalawigan, at ang lapastangan na si Su Fang, ay ang tiyak na nagbigay sa kanila ng permiso." Galit na sumigaw si Colonel Cao Ren, "Alam niyo ba kung saan sila nagpunta?" Kabadong sumagot ang bantay at sinabi, "Kasi po, nakita ko si Shu Tong, papunta po sa Jia de Bridge kanina." Agad naman nabigla si Colonel Cao Ren, "Ano? Sa Jia de Bridge? Hindi ba maliit na tulay yan sa labas ng bayan? At bakit siya pupunta doon?" Napahawak si Colonel Cao Ren sa kanyang baba, at mataman nag-isip at sinabi, Walang anuman sa paligid na yon, at maliban sa nayo ng Xiao." Agad pumasok sa kanyang isipan ang ating bida na si Hua Fu, hindi nagmadali siyang sumakay sa kanyang kabayo. Agad niya itong pinatakbo ng mabilis, sabay sigaw, "Mga tampalasan," muling sinabi ni Colonel Cao Ren, sa kanyang isipan, "May kutob ako, na may isang tao silang hahanapin hanggang sa nayo ng Xiao, at sa mga oras na yun, sa courtesan house." Pumunta ang ating bida sa lugar at habang nakatayo ito sa harapan, namaywang ito at nakangiting sinabi, "Ngayon lang ako nakapunta dito nang may araw pa." Muling sinabi ni Colonel Cao Ren, sa kanyang isipan,
nasa panganib si Hua Fu, pinagmasdan ng ating bida ang courtesan house, kapag ito ay hindi nakabukas sa araw. Agad bumukas ang pinto at lumabas doon, si Madam Mei Xiang, bahagyang yumuko ito at sinabi, "Natutuwa akong makita ka dito, manggagamot Hua." Ako po si Mei Xiang, ang may-ari ng bahay Aliwan, agad pinapasok ang ating bida sa loob ng courtesan house, "Dito tayo," bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, siya ang unang kliyente ko, na hindi nabigla sa aking itsura. Matapos ay humakbang ito nakasunod kay Madam Mei Xiang, pumasok ito sa isang mahabang pasilyo, patungo sa silid ni Chu Zhu. Maya-maya pa, ay huminto ito sa tapat ng silid ni Chu Zhu, sinabi ni Madam Mei Xiang, "Chu Zhu, narito ako kasama ko ang manggagamot na sinabi ko sa iyo kahapon." Bahagyang bumangon ang nanghihinang si Chu Zhu, at sinabi, "Sige po," matapos ay pinilit nitong tumingin sa salamin. Inabot niya ito, at bahagyang itinaas ng payat at mapatla niyang kamay. Sinabi niya sa kanyang isipan, "Isang tansong salamin, parang nagagamit ko pa ito para dito." Nang makita ang kanyang mukha, ay napakagat ito ng labi, "Hindi ako dapat, panghinaan ng loob, hindi ko alam kung anong klaseng manggagamot siya. Ngunit gaya ng sinabi ni Mei Xiang, gagawin ko ang lahat para mabuhay." Matapos ay napatungo ito, tinungkod niya ang dalawang kamay sa kanyang kama, at sana lang ay hindi niya ako tignan na parang isa akong nakakadiring nilalang, napapikit ito ng mariin. Pumasok sa kanyang isipan ang mga manggagamot na tumingin sa kanya, sa pangunguna ng manggagamot na si Song, na tila siya ay panang didirihan. Pumasok si Madam Mei Xiang, at ang ating bida. Hirap man kumilos ay sinabi pa rin ni Chu Zhu, "Ikinagagalak ko po kayo makilala, Ginoo," habang siya ay nakatungo. "Ako po, si Chu Zhu." Nang makita ito ng ating bida, ay nagmadali ito humakbang palapit kay Chu Zhu. At marahan niyang hinawakan ito sa balikat, bahagya naman nagkaroon ng konting pagkagulat si Chu Zhu. Ngumiti ito at sinabi ng ating bida, "Alam kong nakakapagod ang umupo, kaya humiga ka na lang ng komportable." Na unti-unti ito pinahiga, agad na tumugon si Chu Zhu. Ngumiti naman si Madam Mei Xiang, hinawakan ng ating bida ang kamay ni Chu Zhu, at sinuri ito. Bahagya niyang inangat ang manggas ng damit ng babae, tila pinag-aralan ng mapupulang pantal sa balat ng babae. Sinabi ni Chu Zhu sa isipan, habang nakatingin sa kabilang direksyon ang kanyang mukha, "Sobrang nahihiya talaga ako. At parang kinakabahan talaga ako sa lahat ng ito." Matapos masuri, sinabi ng ating bida kay Chu Zhu, "Sa aking pagsusuri sa iyong kalagayan, ang iyong ibabang pinto at dumi ng pinto, ay tila ito ay napakasakit. At ang sakit na ito para sa iyong sarili ay mahirap itong pakalmayin." Note, ang ibabang pinto, ay puwerta ng babae, at ang dumi ng pinto ay puwit. Napatingin ang babaeng si Chu Zhu, nang may pagtataka, at sinabi, "Paano niyo po nalaman yan?" Habang hawak ng ating bida ang braso, ni Chu Zhu, at sinabi, "Ito ay natural lang, base sa aking pagsusuri, kung titignan ito sa tindi ng sintomas, na dapat ay may pagdurugo." Tila nabigla din si Madam Mei Xiang, muling sinabi ng ating bida kay Chu Zhu, "Natutuwa ako at naging matapang ka." Sinabi ni Madam Mei Xiang, sa kanyang isipan ng may pagtataka. Hanggang ngayon, wala ni isang manggagamot ang nagpaliwanag ng mga bagay na ito. At wala sa mga manggagamot na ito ang maaaring nakaalam, malibang kung itinaas ni Chu Zhu, ang kanyang damit. At siya ay isang tao na tunay na nakakaintindi ng venereal disease, matapos ay naghahalungkat ang ating bida sa kanyang sisidlang. At sinabi, sige, para sa araw na ito." Nang makita ang kailangan ay inilabas niya ito, isang iniksyon at isang gamot. At sinabi niya sa kanyang isipan, "Unang beses kong gagamitin ito, sa isang tao, alam kong dapat muna akong mangolekta ng specimen mula sa kanya upang makita ang kanyang reaksyon dito. Ngunit ang oras ay mahalaga sa ngayon." Matapos ay nilagyan niya ng gamot ang iniksyon, at itinaas ito ng masipsip ng iniksyon ang gamot. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan habang nakataas ang iniksyon. "Nakumpirma ko na ang penicillin na ito ay may epektong paggamot." Muling tinignan ng ating bida ang tila mambak na pantal, sabay sabi, "Ang AST ay magaling din." Note, ang AST, ay maikling salita na antibiotic skin testing,
Ito ay isang pagsubok upang makita kung ang isang tao ay may mga reaksyon o allergy sa isang antibiotic. Ito ay medyo masakit na kaunti, habang hawak ng ating bida ang braso ni Chuzu, at inihanda na ito para ito ay turukan. At sa isang saglit pa, ayan na tayo, muling tinurukan ito, at sinabi muli sa kanyang isipan, dapat ko pa rin suriin ang kanyang specimen. Habang abala ang ating bida, sinabi ni Madam Mei Siang, sa kanyang isipan, siya ay talagang ganap na naiiba sa ibang manggagamot. At hindi man lang siya nagpakita ng kahit katiting na pagtataka o pagkasuklam, at ginagamot niya siya tulad ng ibang ordinaryong pasyente. Maya-maya pa, lumingon ang ating bida kay Madam Mei Siang, at sinabi, "Oh, Madam, may sasabihin lang sana ako." Agad naman sinabi ni Madam Mei Siang, Oo ba, ano yun?" Sinabi ng ating bida, dapat nating linisin ang mga sugat sa kanyang buong katawan, ngunit maaaring hindi siya komportable kung ako mismo ang gagawa nito. Sinabi ni Madam Mei Siang, ang buong katawan niya, Oo, naintindihan ko ang ibig mong sabihin. Inabot ng ating bida ang isang gamot na nasa lagayan at sinabi, ang kailangan mo lang gawin ay ilapat ang pamahid na ito sa isang malinis na tela, at dahan-dahan panasan ang kanyang mga sugat. Agad sumagot si Madam Mei Siang, at sinabi, sinisiguro ko na gagawin ko yan. Sinabi muli ng ating bida, at hindi ka mahahawa sa sakit na ito, kundi sa pisikal na pakikipag-ugnay lamang, kaya huwag kang mag-alala. Ngumiti ito at sinabi, sige, ipapaubaya ko na siya sayo, sabay bigay ng paggalang. Humakbang ang ating bida para umalis na, binuksan nito ang pinto at bago umalis ay sinabi, sige na, babalik na lang ako bukas, nang makaalis na ang ating bida. Lumingon si Madam Mei Siang kay Chuzu, at nakangiting sinabi, hindi ko akalain na may isang manggagamot na tulad niya, at alam niya ang sakit na ito. Matapos ay naupo ito sa gilid ng kama, sinabi naman ni Chuzu, ng kaunting lakas, habang ito ay nakahiga, Mei Siang, alam kong wala ng kabuluhan ang lahat ng ito, ngunit, ibig kong ilagay ang aking pananampalataya sa manggagamot na yun, habang unti-unti pumapatak ang mga luha ni Chuzu. Matapos ay mabilis niyang pinatakbo ang kanyang kabayo. Sa kanyang kaisipan ay walang oras para ito ay magpatumpik-tumpik pa, nang sa gayon ay mailigtas niya si Huafu, ang dakilang manggagamot. Hanggang sa madaanan niya ang tulay ng Jia, malapit sa nayon ng Xiao. Mula sa nakatagong mga halaman at puno na matatanaw mula tulay, kumaluskus ang nakatago na tila nagmamasid ang dalawang lalaki, sinabi ng isang lalaki, hindi ba si Colonel Kauren, yun? Sumagot ang isang lalaki at sinabi, oo, parang papunta siya sa nayon ng Xiao. Sinabi ng isang lalaki, ito ay hindi maganda. Si Bailon ay maaaring nasa nayon na ng Xiao ngayon. Habang may isinusulat sa maliit na piraso ng papel. Sinabi ng isang lalaki, magmadali ka sa iyong pagsulat na mensahe. Matapos magsulat ng mensahe ay damapo sa kamay nito ang isang kalapati. Matapos may silid ang isang maikling liham sa kalapati ay pinalipad ito. Sinabi ng lalaki, dapat na tayong magmadali, at sumabay na tayo sa kanya. Samantala, habang ang ating bida ay kasalukuyan naglalakad papasok sa loob ng kanyang klinika. Sa dating abandonadong bahay, pagkapasok sa loob, ay mababakas pa ang bahagyang hingal nito. Agad naman napalingon ang batang si Wuo sa ating bida. Lumapit ito at sinabi, maligayang pagbabalik po manggagamot Hua, may lalaking naghihintay po sa iyo. Bahagyang napalingon ang ating bida, nang biglang nagsalita ang isang lalaki, at sinabi, pasensya na po, manggagamot Hua. Yumuko ito at nagbigay galang, at muling sinabi, nakikiusap po ako na iligtas mo ang aking asawa. Sinabi ng ating bida, asawa mo, pakisabi na pumasok na siya dito sa loob. Sinabi ng lalaki, hindi po siya sumama sa akin. Sabi niya ay parang nahihilo siya, kapag siya ay tumatayo mula sa kama, at halos hindi na siya makalakad pa. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, hindi man lang siya nakagalaw, mukhang seryoso ang lagay niya. Sinabi ng lalaki, kung ito po ay hindi magdudulot ng maraming problema, ako ay magpapasalamat na kung maaari kang pumunta sa aming tahanan, at upang suriin ang kanyang kasalukuyan kalagayan. Agad kumuha ng panulat at kwaderno ang ating bida at sinabi, oo, sige sasama ako, maaari mo bang ibigay ang pangalan at ang iyong tinitirahan?
Agad sumagot ang lalaki at sinabi, oo, nagmamay-ari ako ng tindahan ng lino sa Shidongmu. At ako nga pala si Bailun, at palihim na ngumisi ang lalaki. Matapos ay muling nagpanggap ang lalaking si Bailun, at sinabi, paumanhin sa aking pagtatanong, Ginoong ngunit nakikita mo, ang kalagayan ng aking asawa ay napakalubha, at iniisip ko kung maaari mo siyang suriin kaagad. Sinabi ng ating bida, ang ibig mo bang sabihin ay ngayon na? Napahawak ang ating bida sa kanyang baba, at nag-isip. Sinabi niya sa kanyang isipan, aabuti ng humigit kumulang 2 oras upang pumunta sa Shidongmo. At maging ang pabalik, ngunit kung hindi man lang siya makalakad dahil sa pagkahilo, hindi ko maitatanggi na nasa kritikal ang kanyang kondisyon. Muling yumuko ang lalaking si Bailun, at sinabi, nakikiusap ako sa iyo Ginoo. Naiintindihan ko na masyadong marami ang mga tanong, ngunit maaaring ganito ako kadesperado, pakiusap, Ginoo. Agad tila, naawa at nabigla ang ating bida, dahil sa kanyang pagtatanong sa pagkakakilanlan ng lalaki, tila naumid ang kanyang dila, at isinenyas ang kamay na wag na itong yumuko pa. Matapos ay lumingon ito sa kabilang direksyon at napakamot ang daliri sa kanyang mukha. At sinabi sa kanyang isipan, ang mga sintomas ng kanyang asawa ay medyo nakakabahala, at wala rin akong ibang mga pasyente sa ngayon, kaya, sige. Sasama na lang ako sa iyo, at habang nakatungo ang lalaking umisi ito na tila may maitim na balak. Maya-maya pa ay papunta na sila sa kagubatan, malayo na ang kanilang nilalakad. Sinabi ng lalaking si Bailun, dito po tayo Ginoo. Pumasok sa isipan ng ating bida nang sila ay paalis na. Nang hinabol siya ni Wuwo at sinabi, manggagamot Hua, may nagsabi sa akin na ang Shidongmo ay pinupuntahan ng mga bandido sa bundok, kaya maaari bang kunin at dalhin ang iyong mga espada kung sakaling may nangyari. Bahagyang lumingon ang ating bida kay Wuwo, at sinabi, ganoon ba, sige. At habang patuloy sa paglalakad ng ating bida, tila ba ang kanyang espada ay nagiging mabigat sa kanyang paglalakad, sinabi niya sa kanyang sarili. Dinala ko itong mga espada dahil sinabi sa akin ni Wuwo, na dalhin ko ito, ngunit nakakainis sila. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nakita niya na may pababang ibon. Bahagya ang kanyang pagkagulat, sabay sabi, isang kalapati. Lalo itong nagtaka nang makita niyang umikot-ikot ito sa ulunan ng lalaking si Bailun. Matapos ay dama po ito sa braso ng lalaki, at agad kinuha ang maliit na piraso ng papel. At palihim binasa ang mensahe, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, teka, isang tagadalang kalapati ba yan? Hindi ko alam na may tagadala silang mga kalapati sa panahon nito. At hindi ba ang mga kalapati na ito ay naglalakbay lamang sa mga tiyak na lokasyon sa kanilang naaalala? Dama po ang kalapati sa balikat ni Bailun, lumapit ang ating bida at nagtanong ito sa lalaking si Bailun, Ginoo, yan ba ay isang tagadala na kalapati? Sabay turo nito sa ibon, tila nagtaka pa ito, at sinabi ng lalaking si Bailun, pasensya na, oo. Nakatanggap ako ng isang mensahe at hinihiling na magmadali ako na umuwi sa aming tahanan, sapagkat parang nahimatay muli ang aking asawa. Sinabi ng ating bida, ganoon ba, kung gayon ay dapat na tayong magmadali. Sinabi ni Bailun, sa tingin ko ay dapat na tayong mag-iba ng daan upang tayo ay madali. Dito tayo, napansin ng ating bida, na ang kanilang dinadaanan ay hindi daanan ng tao, kinutuban man, ay binaliwala niya ito, sumunod din siya sa dinaanan ng lalaki. Matapos ay tinanaw niya ito, napatingin siya sa lalaking si Bailun, nang mauna ito sa kanya, napansin niya na sanay ito sa kagubatan sa isang tila makipot na pasikot-sikot na daan. Sinabi niya sa kanyang sarili, ang lalaking yun. Sinabi niya kay Bailun, ang mga landas mo ay medyo magaspang, at kakaiba. Matapos ay nagpunas ito ng pawis, lumingon ng bahagya si Bailun, at sinabi, pasensya na po, manggagamot Hua. Kailangan na po, natin magmadali dahil lumalala na po ang kalagayan ng asawa ko. Matapos ay tuloy-tuloy muli itong naglakad, tila naghinala na ang ating bida, napaisip ito. At mula sa likuran ng lalaking si Bailun, sinabi niya sa kanyang isipan, kaya ba tumanggap lang siya ng tagadalang kalapati, sa nahimatay niyang asawa. At ayon din sa kanya, ay lumalala na ang anemia nito, kaya naman nag-shortcut kami.
Ngunit, bakit ang shortcut na ito ay dumiretso sa kagubatan? Habang patuloy sa paglalakad ang ating bida sa lalaking si Bailun. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, may kalsada naman ng gobyerno na diretso sa Shidongmo, kahit maliit lang. Pumasok din sa kanyang isipan ang tila isa mapa na daanan. At muling sinabi, kaya hindi ko kailangan maglibot sa bundok, ito ay hindi lamang kakaiba. At mayroon isang bagay na lubhang kaina-hinala tungkol dito. Pinagmasdan ng ating bida ang likuran ni Bailun. Medyo matipuno ang kanang balikat niya, at siya ay may slim na baywang, at ang kanyang mga hita ay makapal, na ang tingin ko ang kanyang pangangatawan ay hindi isang ordinaryong may-ari ng tindahan. Ngayon ay kailangan kong malaman at siguraduhin ito. Maya-maya pa, ay may narinig si Bailun, nang sigaw mula sa ating bida. Agad na palingon ito, at mabilis na bumalik ito, at sinabi, ayos ka lang ba? Nakayuko ang ating bida habang hawak ang kanyang paa, at sinabi, napilayan yata ang bukong-bukong ko. Ngunit parang hindi naman ganon kaseryoso, kaya susubukan kong tumayo. Maaari bang abutin mo ang kamay ko? Sabay itinaas ng ating bida ang kanyang kamay. Hinawakan naman ni Bailun ang kamay ng ating bida. At tila ba nagliwanag sa kanyang isipan, nang makapan niya ang kamay ng lalaking si Bailun, sinabi niya sa kanyang isipan. May mga kalyo siya sa kamay, at tila kinutuban. Alam ko na, ang lalaking ito ay isang mandirigma, agad din bumitaw ang ating bida, nagkungwari ito na tila may hinahanap sa kanyang sisidlang. Sandali lang, maaari ba, dapat ako magsagawa ng acupuncture, para ako ay maging ligtas. Matapos ay sinabi nito sa isipan, kung talagang hinahabol niya ako, kailangan ko siyang atakihin, bago niya ako atakihin. At kung ako man ay nagkakamali, ang kailangan kong gawin ay humingi ng tawad. Matapos ay pasimple niya hinawakan ang kanyang espada. Ngunit dapat subukan ko muna siyang pasunurin, sabay tayo ng ating bida, kasabay sa paghugot ng kanyang espada. Ngunit tila ba nakahalata din ito at mabilis itong umatras, ang lalaking si Bailun. Humakbang ng isa ang ating bida at sinabi, oo, inaasahan ko na ibinigay ito ng tagadalang kalapati. Sinabi ni Bailun, kaya kung hawakan ito ng mas maayos. Kung kinaladkad pa kita sa kakahuyan bago kita patayin, ngunit ngayon ay wala ng pagkakataon. Dito muna matatagpuan ang iyong wakas, sabay inilabas nito ang kanyang espada na nakatago sa kasuutan. Matapos ay mabilis na umatake ito. Mabilis na kailag ang ating bida sa espada. Sigaw sa kaisipan ni Bailun, isa kang bastos, mabilis iwinasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa kanyang paligid, napatalon ng paatras si Bailun, may halong pagtataka at galit ng. Tinamaan ito ng hiwa sa kaliwang braso, matapos ay matiim nitong sinabi sa kanyang isipan habang nakatitig ito sa ating bida. Anong kaimpyernuhan ito? Akala ko isa lang siyang manggagamot. Paano niya nahawakan ang espadang iyon na parang sanay na eskrimador, hindi ko siya dapat minamaliit, siya ay bata pa, at kung hindi, sa halip ay baka ako ibaksak niya. Habang nakatayo ang ating bida, bumuga ito ng hangin, habang nakataas ang kanyang espada, na tila nakahanda lumaban, lumabas ang liwanag mula sa kanyang likuran, matapos ay tumitig ito sa lalaking si Bailun. Itinaas ng ating bida ang kanyang hawak na espada, na tila handang lumaban, matapos ay bumuga ito ng hangin. Tila ba mula sa likod ay nagliwanag ito, matapos ay napatitig ito sa lalaking si Bailun. Tila ba mayroon din ito ng liwanag mula sa likod nito. At sinabi sa kanyang isipan, siya ay alinman sa parehong antas ni Hua Fen, o kahit na ito ay mas malakas. At batay sa nakikitang ko ekspresyon niya, parang hindi rin siya naglagay ng bantay. At ang mas matagal na paghihintay, ay mas mababa ang aking pagkakataon na manalo. Matapos ay mabilis itong tumalon at agad umatake. At habang umatake ang ating bida, agad naman panay ang ilag, talon at atres ni Bailun, bakas sa pagtataka ni Bailun, kung bakit ganoon kahusay sa paghawak ng espada ang ating bida. Sinabi niya sa kanyang isipan, alam ko na, ang lalaking ito ay bihasa sa pakikipaglaban. Habang panay ang salag ng kanyang hawak na espada, at muling sinabi sa kanyang isipan, ngunit. Hindi pa siya sanay, sabay atake ng diretsyo ng patusok sa tiyan ng ating bida, tila nabigla ang ating bida. Ngunit bago pa bumaon ng tuluyan ang espada ni Bailun,
Nagulat pa ito nang biglang nagliwanag ang tiyan ng ating bida. Gumapang ito sa katawan ng ating bida na tila isang boltahe ng kuryente. Sabay sabi, ano ang sensasyon na ito? Napakagat ito sa labi. Bahagyang umangat ang paa ng ating bida sabay hinila ito paatras sa harapan ni Bailun, na animoy kidlat sa bilis. Nagulat si Bailun dahil sa ere lang tumama ang kanyang espada, pinagpawisan nito na may halong pagtataka. Anong impyerno ito? Bakit ang bilis niyang kumilos? Ang mga eksperto lamang na marunong gumamit ng pangloob na puwersa ng enerhiya, ang makakagawa ng ganoong hakbang, at mula sa kinatatayuan ng ating bida, makikita ang tila liwanag na nakakasilaw sa kanyang katauhan. Matapos ay singbilis ng kidlat itong umatake, agad sumulpot ito sa harapan ni Bailun, nagulat si Bailun, sa biglang pagsulpot nito. Mabilis umigkas ang espada nito, ang mga sumpa, sinabi ni Bailun, sa isipan. Hindi maaari ito, nang laki ang mata nito nang makita niyang putol ang kanyang espada. Sinabi ni Bailun, sa kanyang isipan, hindi imposible ito. Muling tumaas ang kamay ng ating bida, na may hawak na espada, at mabilis na humiwa ito. Talsik ang dugo, napangga nga si Bailun, at unti-unti itong bumabaksak habang nakasilip ang mata ng ating bida. Mula sa kanyang nakataas na braso, hanggang sa lumagpak ang katawan ni Bailun, sa lupa, matapos ay napaluhod ang ating bida. Hawak ang bahagi ng kanyang tiyan na nasaksak, muling pumasok sa kanyang isipan, kung paano siya inatras ng panloob ng enerhiya. At sinabi sa kanyang isipan, kung hindi lang biglang nabuhay ang pangloob na enerhiya ko, hindi ko maiiwasan ang saksak na iyon. At maaaring patay na ako ngayon, mabilis na kinalas ng ating bida ang tali ng kanyang kasuutan, at kinapa ang kanyang sugat. Kinuha rin niya ang gamot at pinatakan ang sugat na likha ng espada, tumulo ang dugo nito. Muling sinabi sa kanyang isipan, kailangan kong tahiin ang sarili ko, kahit minsan. Sabay taas ng kanyang kamay na nanginginig, na may hawak na karayom. Kumuha siya ng piraso ng maliit na sanga ng isang punong kahoy at kinagat niya ito. Matapos ay inumpisahan niya tahiin ang kanyang sugat, napadaing ito sa sakit, sabay ng mahinang pagmumura. Samantala sa bukana ng mga halamanan at kakahuyan. Lumabas sa pinagtataguan ang dalawang lalaki, parehong nakangisi ito, at sinabi ng isang lalaki, mukhang hindi ko na naririnig ang mga tunog ng mga espadang nagsasalpukan. Mukhang inaalagaan siya, hahaha, tawa ng isang lalaki. Naglakad ito patungo sa kung saan dinala ni Bailun, ang ating bida. At mula sa mga malalagong halamanan ay kumaluskus ito. Patuloy na naglakad ang dalawang lalaki, at hinahanap nila ito. Sinabi ng isang lalaki, dapat ay nandito lang sila. Hanggang sa mapunta sila sa may bandang sulok, ng kakahuyan, agad napasigaw ang dalawang lalaki, at sinabi, ano, Bailun, sigaw nito. Patay na si Bailun, sabi ng isang lalaki, hindi ba ang hangal na iyon ay dapat ay isang manggagamot lamang, kaya paano nangyari ito? Napalingon ang dalawang lalaki, nang makarinig ito ng kaluskos sa kakahuyan na hindi kalayuan sa kanila. Mabilis ang mga hakbang ng ating bida, agad kumilos ang dalawang lalaki, kumilos ito para habulin ang ating bida at sinabi nito, doon, bilis, agad itong tumakbo. Bahagyang lumingon ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, lintik, nakita ba nila ako? Mabilis tumakbo ang ating bida, at muling sinabi, hindi ko kayang ibaksak ang dalawang iyon, sa kalagayan ko ngayon. Kailangan ko munang makatakas, dapat ay makalabas muna ako sa kagubatan. Kailangan ko lang makalayo ng konti, habang bilis ng paglalakad at takbo ang pinilit gawin ng ating bida. Hanggang natano niya ang tila isang bukid, hawak ang kanyang sugat mas lalong nagmadali ang ating bida, at sinabi, sa wakas nakalabas na rin ako sa kagubatan. May mga tao, dapat ay humingi ako ng tulong, sinabi ng ating bida na humihingal. Paumanhin, napatingin ang dalawang tao na tila ito ay nagtatanim. Sinabi ng isang babae, ang isang lalaking yon ay kalalabas lang mula sa kagubatan. Sinabi naman ng isang babae, tama ka, baka siya ay isang bandido sa bundok? Teka, hindi ba espada yon? Sa tingin ko ay duguan siya. Sinabi pa ng isang babae, tama ka, hindi kaya isa siyang bandido sa bundok? Agad napasigaw ang ating bida, matapos ay sinabi sa kanyang isipan, wala nang paraan para makakuha ako ng anuman tulong,
mula dito. Muling tinapunan ng tingin ng ating bida ang dalawang humahabol sa kanya. Sumigaw ito at sinabi, "Huminto ka dyan," muling sinabi ng ating bida, sa isipan, "Hindi. Nandito na sila, at sa bilis nila, ay mahuhuli nila ako. Mabilis ang mga hakbang ng dalawang kawal, mamamatay ako kapag wala akong ginawa." Kinagat niya ng madiin ang kanyang mga labi. Matapos ay hinugot ang kanyang espada at humarap sa dalawa. Habang papalapit na ang dalawang lalaki, sinabi ni Cao Tong, sa kanyang isipan, "Ang lintik na dagang ito, sa wakas ay humarap ka, at inilabas mo rin ang iyong espada. At hindi ko dapat kalimutan na pinatay niya si Bai Lun. At hindi ko hahayaan ng ganun lang ang ginawa mo sa aming bantay." Sabay itinaas nito ang hawak na espada. Mabilis na tumalon ang ating bida, sinalubong nito ang dalawang lalaki. Ngumisi ang lalaki si Cao Tong, at sinabi, "Napakasimple ng mga galaw niya. Sa sandaling napaglabanan ko ang kanyang mga atake maglulunsad ako ng ganting pag-atake." Ngunit nang inagkas ng ating bida ang kanyang espada, nahati ang espada ni Cao Tong. Sinabi pa nito sa kanyang isipan, "Hindi, paano niya nagagawa ito?" Muli tumalon ang ating bida. Sabay tigpamuli nito, duguan bumagsak ang isang lalaking si Cao Tong, nagulat ang isang lalaki, nang bumagsak ito. Napasigaw ito, "Ano, hindi, Cao Tong," napadilat ang mata nito at sinabi, "Ito ay hindi ka panipaniwala," napatingin ito sa espada na hawak ng ating bida. At sinabi sa kanyang isipan, siya ay isang manggagamot lamang, ngunit siya ay may hawak na espada na parang isang mandirigma. Makikita na ang ating bida ay tila nahihirapan habang hawak ng isang kamay ang espada na tila nagliliwanag pa, at ang kanyang kaliwang kamay hawak ang sugatan niyang tiyan, na kasalukuyan kumikirot. Pinagmasdan ito ng lalaki at muling sinabi sa kanyang isipan, "Sino ba talaga ang tampalasan na ito?" Napatingin ang lalaki sa ating bida na kasalukuyan hawak ang espada ng isang kamay at ang isa ay hawak ang kanyang tiyan na sugatan. Sinabi ng lalaki, siya ay isang manggagamot lamang, ngunit siya ay may hawak na espada na parang sa isang mandirigma. Sino ba talaga ang bastos na ito? Mula sa kanilang paghahanap tila napapaiyak ang lalaki dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid na nasa kanyang harapan. Nakatingin ang ating bida habang patuloy na kumikirot ang kanyang sugat, sinabi niya sa kanyang isipan, "Ang katawan ko ay tila pumutok na, ngunit ang aking kakayahan at enerhiya ay patuloy na gumagana." Muling sinalubong ng ating bida ang pagsugod ng lalaki. Mabilis iwinasiwas ng ating bida ang kanyang espada. Na tila ito ay nakikipagbunuan. Mabilis naman nakakailag ang lalaki, ngunit napatingin ito sa kanyang espada. Na pinangsasalag niya upang hindi siya masugatan. Sinabi niya sa kanyang isipan, "Ang lintik na ito ay may hindi ka panipani walang talino sa pakikipag-espadahan, at ang ginawa ko lang ay itaboy ang kanyang mga galaw. Ngunit ang akin mga talam ay nagkabingaw-binga na at nagsisimula ng maputol. At kung hindi ako mag-iingat, ang aking espada ay mapuputol sa kalahati." Muling tumalon ng ating bida, sinabi niya sa kanyang isipan, "Hindi kakayanin ng katawan ko. Kung magtatagal pa ang laban na ito, kailangan kong tapusin ito ngayon, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan kong itulak ang aking sarili sa limitasyon." Nagkukusa ang katawang ko. Muling sinangkala ng lalaki ang kanyang espada sa pag-atake ng ating bida. Subalit naputol na ito ng espada ng ating bida, humagis ang kalahati nito sa lupa at tumusok doon. Napatigagal ang lalaki, at sinabi sa kanyang isipan, "Hindi, ang espada ko." Mabilis kumilos ito upang tumakbo, ito ay mga sumpa, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya ng ganito, kailangan kong umatras ngayon. Nabigla ang ating bida sa biglang pagtakbo nito, at sinabi sa kanyang isipan, "Hangal ka, sa tingin mo ay hahayaan kitang makatakas ng ganito." At habang tumatakas ang lalaki, ay napatingin ng isang batang babae na tila ito ay nag-ani ng kamote sa kanilang taniman. Nabigla ang batang babae at agad natakot, mabilis itong dinaklot ng lalaki, at sinabi, "Ito lang ang paraan ko." Agad umiyak sa takot ang batang babae, nang dakluting ito sa kwelyo ng damit. Nakita ito ng ating bida habang hinahabol ang lalaki, at sinabi sa kanyang isipan, "Ang hangal na yun dinamay ang bata bilang panangga." Humarap ang lalaki sa ating bida, habang hawak sa leeg ang bata, at ang isang kamay ay may hawak na putol na espada. Itinutok ito sa bata, at sinabi,
Hoy, ikaw na tampalasan, huminto ka dyan, o kung hindi ay papatayin ko ang batang ito, haha. Hindi nito napansin ang isang espada na nasa ere, at maya-maya pa, ay biglang tumusok sa ulo ng lalaki. Agad na bitawan nito ang bata, at nawalang ng balanse ang lalaki at bago bumaksak ito ay napatingin pa ito sa ulo, kung saan nakatutok ang espada, at sinabi mahabaging. Sumpain ito, bago ito tuluyan bumaksak, mabilis tumakbo ang ating bida, mababakas dito ang pagkapagod at sakit na kanyang nararamdaman, tagaktak ang kanyang mga pawis. At ang lahat ng iyon ay nasaksihan ni Colonel Cao Ren, sa di kalayuan. Na halos kada dating lamang, sinabi ni Colonel Cao Ren, sa kanyang isipan na bakas ang pagkagulat. Ito ay hindi kapanipaniwala, siya ba, ang Hua Fu, na kilala ko, napaluhod ang ating bida at namilipit sa sakit, hawak nito ang parte ng tiyan niya na nasugatan. Hindi pa rin makapaniwala si Colonel Cao Ren, sinabi nito sa kanyang sarili, alam kong magaling siya sa martial arts, ngunit sino ang nakakaalam na ganito siya kalakas? Pumasok muli sa kanyang isipan ang tagpong naabutan niya at nakita ng dalawang mata, kung paano naputol ang espada ng lalaki, at kung paano hinagis ng ating bida ang espada, at tumusok ito sa ulo ng lalaki. Ngunit sino ang nakakaalam na ganito siya kalakas, matapos ay lumapit ito sa ating bida, bumaba ito ng kabayo at lumapit, at sinabi, ayos ka lang ba? Agad nag-angat ng ulo ang ating bida habang nakaluhod at sapo ang tiyan na may sugat. At sinabi, Colonel Cao, inilahad ni Colonel Cao Ren, ang kamay at sinabi, halika na, ibabalik kita sa nayo ng Xiao. Marahan itong tumayo, at sinabi, sandali lang po, pakiusap. Humakbang ito palapit sa bata, hindi ka dapat nagkaroon ng matinding takot. Pasensya na, habang ang bata ay nakasubsob sa lupa, nakatakip sa ulo ang dalawang kamay nito na nanginginig. Sumilip ito sa ating bida na tigmak ng luha. Matapos ay nilapitan ito ng ating bida, at hinawakan ito sa ulo, at inalo-alo. Habang patuloy na umaatungal ang bata, bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, tahan na, maayos na ngayon, may masakit ba sayo, habang si Colonel Cao Ren, ay nakatanaw. Matapos ay ngumiti ito ng may saya, at sinabi, sa kanyang isipan, ang batang ito ay ipinanganak upang maging isang manggagamot. Lumipas ang oras, sa nayo ng Xiao, sa kubo na klinika ng ating bida, bumuga ng hangin ang ating bida, habang ito ay nakaupo, matapos linisan ang sugat at nalagyan ito ng benda. Sinabi ni Wu, tapos ko na pong linisin ang sugat mo Ginoong Hua. Sinabi ng ating bida kay Wu, oo, salamat, habang nakatayo si Colonel Cao Ren, sa kanyang harapan, tumingin ito sa bata, at sinabi, Wu, maaari ka bang lumabas saglit para makapag-usap kami ni Colonel Cao ng pribado? Agad sumagot ang batang si Wu, at sinabi, opo, Ginoo. Pareho silang napatingin sa batang si Wu, nang maglakad itong papalayo. Matapos ay tumingin ang ating bida kay Colonel Cao Ren, at sinabi, may alam ka Ginoong Cao, di ba? Sinabi ni Colonel Cao Ren, parang nakita ko, na hinahabol ka ng mga nakipagsabuatan sa mga tulisan sa bundok. Pumikit ang ating bida at hinawakan ang kanyang baba, nag-isip ito at sinabi, marahil siguro ay napagtanto ng taong yon na ibinigay ko sa iyo ang piraso ng pergamino, na ang ibig lang sabihin nito ay isa siyang taong malapit sa iyo. O maaaring alam mo kung nasaan ang tungkol sa mga detalye. At ang katotohanan na sinusubukan niya ako patayin, ay nangangahulugan lamang na sinusubukan niyang pigilan ka sa pagkuha ng impormasyon. Ito ay makatwirang kung iisipin, at makatwiran na ipagpalagay na hindi siya titigil hanggat hindi ako napapatay. Agad sinabi ni Colonel Cao Ren, hindi mo na kailangan mag-alala tungkol doon, gagamitin ko ang sarili kong pangastos para kumuha ng personal na magbabantay para sa iyo. Matapos ay pinagmasdan niya ito mabuti, at sinabi sa isipan, gayunpaman, ito ay kahanga-hanga na makita ang kanyang lalim na paghatol at pag-unawa. Nakakapag-isip pa siya ng ganyan kakalmado. Tumayo ang ating bida bahagyang napadaing ito, sa kirot ng kanyang sugat, at sinabi, kahit na, hindi pa rin ako dapat umasa sa isang gwardya nang hindi gumagawa ng anumang mga kontra, at kailangan ko rin alagaan ang sarili ko. Sinabi ni Colonel Cao Ren, sige, kung ganoon, ay ituturo ko sa iyo ang isang kasanayan, ng talino sa paggamit ng espada na ipinasa sa aming pamilya.
Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, dapat itong siguraduhin, dahil iyon ang magpapagaan ng kaunti sa aking isipan, sabay senyas ng hintuturo. Sinabi naman ni Colonel Kauren, yung mga lalaki umatake sa'yo. May napansin ka bang kakaiba sa kanila? Agad napaisip ang ating bida, tila ba inaalala ang tatlong lalaki na umatake sa kanya, napakamot pa ito sa kanyang pisngi. At sinabi, teka, hindi ako sigurado, abala kasi ako sa pakikipaglaban kaya. Naalala ko na, tama ka, isa sa kanila ang gumamit ng tagadalang kalapati, agad nabigla si Colonel Kauren, tila nang inig ito sa galit, at sinabi, sigurado ka ba? Naningkit ang mata nito at nagdikit ang mga ngipin, ang mga tampalasan na iyon ay mayroon pang mga napagkukunan upang gumamit ng mga kalapati na tagadala. At ito ay nangangailangan ng napakalaki paggawa ng tao, oras, at salapi, para sa pagsasanay ng mga kalapati na tagadala. Na ang ibig sabihin nito, ang nag-utos ng pag-ataking ito sa iyo ay may malaking kapangyarihan sa pananalapi. Tila nabigla naman ang ating bida, muling sinabi ni Colonel Kauren, kung isa sa alang-alang natin ang katotohanan na inutusan niya ang mga bandido sa bundok, na salakayin ng sundalo ng Kiyao County, ang taong ito ay bahagi ng isang malaking organisasyon. Siya ay may pambihirang pag-iingat, at ang kakaharapin natin ay isang mabigat na kalaban, tila ba namutla ang ating bida, kinabahan nito. Sa mga nalaman, pabaksak itong napaupo sa upuan kahoy, sapo ang ulo, sabay na pamura ito, na tila naubusan ng lakas. Tila ba sumakit ang kanyang ulo, sabay sabi, sa madaling salita, nasali ako sa gulo na ito, dahil sinubukan kong tulungan ka. At ipagpalagay ko rin na ang aking mga araw ay bilang na ngayon, biglang sinabi ni Colonel Kauren, Huafu, makinig ka. Sige, bibigyan kita ng 2 bantay, hindi, teka gagawin kong 3, na esenenyes ang daliri nito. At habang nakatungo ang ating bida, sinabi niya sa kanyang isipan, inaasar yata ako nito. Matapos ay malalim itong nag-isip, habang ang kamay ay nasa ilalim ng baba pa rin. Kahit nasubukan kong tumakas sa bayan sa gabi, sa palagay ko ay hindi sila sasuko sa pagsubaybay sa akin, at maaari pa silang pumasok sa bahay namin para hanapin ako. At pinakamasamang kaso, sa sitwasyon, baka masaktan pa nila ang pamilya ko, kailangan kong gumawa ng plano. Pumasok sa isipan ng ating bida ang maaaring mangyari at iyon ang ayaw niyang mangyari. Muling sinabi nito sa kanyang isipan, paano kung atakihin ko muna ang mga hangal na yun, maya-maya pa, ay biglang may pumasok sa kanyang isipan. Teka nga, alam ko na, agad nagtanong si Colonel Kauren, at sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin ang ating bida kay Colonel Kauren, at sinabi, Colonel Kau, sabay tayong magtayo ng bitag. Agad sumagot si Colonel Kauren, at sinabi, isang bitag ba kamo? Ngumisi ang ating bida at sinabi, oo ito ay talagang magandang ideya, sabay taas ng hintuturo nito. Samantala, sa isang palasyo, dinig ang sigaw sa isang pasilyo. Maririnig ang isang galit na sigaw ng lalaki. Anong ibig mong sabihin, ang 3 tauhan nating ay patay na, hindi ba't sinabi mo, na siya ay isang manggagamot lamang? Sumagot ang lalaki na nasa kanyang harapan na nagbigay galang. At sinabi, lumalabas po na nang himasok si Colonel Kau. Sinabi ni Master Yu, ang lalaking yun na naman, muling sinabi ng lalaki, isa pa po, binabaliktad po niya yata ang buong gusali ng provincial ng gobyerno. At may pagkakataon na matuntun niya ang ilan sa ating mga nakatagong opisyal. At isa pa po bibisita din ang sugo ng Taipang sa loob ng 10 araw. Tila napaisip si Master Yu, at sinabi sa kanyang isipan, naiisip ko palang ang sugo ng Taipang, binibigyan na ako ng sakit ng ulo. Napahawak ito sa sentido na tila ba ay rumirindi ang sakit. Muling sinabi sa kanyang isipan, ang isa pang reseta ng antidote ay sugpuin ang mga sintomas na ito nang hindi bababa sa 6 na buwan. Muling sinabi ni Master Yu, sa kaharap, ang sama ng tiyempo nila, sabay tayo nito. Dapat ay wala akong pagpipilian pa, kung gusto ko man na mas magaan na parusa. Matapos ay muli itong nag-isip, at maya-maya pa. Burahin mo ang mga impormante, agad tumutol ang lalaki. At sinabi, ngunit Ginoo, ang ibig niyo po bang sabihin, na ang hindi mabilang sa ating mga tauhan, ay mawawalan ng buhay? Bahagyang lumingon ito at muling sinabi ng lalaki, si Colonel Kauren,
ay sumilip na sa paligid. At ang sakripisyo ay hindi maiiwasan, o mas gugustuhin mo ba na ikaw, ang magsakripisyo para sa kanila, sa halip na sila, napalunok ang lalaki, tila ba ito ay kinabahan. Matapos ay bahagyang lumingon si Master Yu, at sinabi, kailangan mong burahin ang hindi bababa sa 10 sa kanila. At sa ganoong paraan ay magiging ligtas ka at ako, sa mga nakakataas. At gusto ko dalhin mo sa akin ang ulo ng tampalasa na si Huafu, sa kahit anong mangyari. At iyan lang ang paraan para mailigtas natin ang ating mukha kapag binati natin ang sugo ng Taipang, samantala. Kasalukuyan nasa courtesan house, ang ating bida, habang nakataas ang hawak nitong iniksyon, matapos ay inilapag ito. At sinabi, dito naman tayo, bukod sa mga panlabas na sugat mo, ay natapos ko na rin gamutin ang mga sakit nito. Agad natuwa sa kagalakan si Chuzu, ngumiti ang ating bida, at sinabi, kay Chuzu, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Naupo si Chuzu, sa kama at hindi makapaniwalang sinabi, talaga bang magaling na ako? Ito ay hindi nakakagulat na mas madali kong pawiin ang sarili ko simula kahapon. At hindi ko masabi sa'yo, kung gaano ako nagpapasalamat, Ginoo. Nakangiti na nakikinig si Madam Mei Xiang, natutuwa ito sa nakita niyang sigla at pagbabago kay Chuzu. Sabay sabi, ang ginhawa ko, sobrang saya ko para sa kanya. Napatingin ito kay Chuzu, na nagpupunas ng luha sa sobrang saya, muling sinabi nito sa kanya isipan, ngunit parang hindi niya, maaalis yun mga marka sa mukha ni Chuzu. Muling sinabi ng ating bida kay Chuzu, kaya simula ngayon, sabay naghalongkat ito sa kanyang sisidlang na tila may hinahanap. Ay gagamutin ko rin ang mga sugat mo sa labas ng iyong balat. Sabay na, nabigla si Chuzu, at Madam Mei Xiang. Sinabi ni Madam Mei Xiang, sa kanyang isipan, kaya ba niya talagang gamutin ang mga peklat sa balat niya? Tumulo ang luha ni Chuzu, sa kanyang kamay na nakakuyom sa kanyang mga tuhod na natatakpan na kumot. Nakatungo ito na tigmak ng luha na patuloy umaagos at pumapatak sa kanyang mga kamay na nasa tuhod, at sinabi, ano, magagawa ko? Para gantihan ka sa iyong kabutihan, agad pinag-cross ng ating bida ang kanyang mga braso. At sinabi, nako, itigil mo na ang melodrama na yan pakiusap. Agad na bigla si Chuzu, sa ibang salita na ginamit ng ating bida, sinabi nito, melodrama. Ano yun, hindi alam ng ating bida kung paano ipapaliwanag ang nabanggit niyang salita, kaya iniba niya ang kanyang sinasabi. Hindi ko maipapangako na gagawin kong maging makinis ulit ang balat mo. Ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang ito ay bumalik sa orihinal nitong kalagayan. Kaya mag-focus tayo sa pagpapagaling ng maayos, sabay ngiti ng ating bida. Lumipas ang mga oras, nakada pa si Chuzu, sa kama, walang saplot sa taas habang ginagamot ito ng acupuncture ng ating bida. Hinilira ng ating bida ang mga karayom sa hubad na likod ni Chuzu. At habang ginagawa ito ng ating bida, namumula sa hiya si Chuzu, sinabi niya sa kanyang isipan, iniligtas na niya ang aking buhay sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kaawa-awang sakit na ito. Ngunit ginagamot pa niya ang mga kahindik-hindak na sugat na ito. At hindi ko maintindihan, kung bakit ako kinakabahan, dahil kaya sa sinabi niyang gagaling ako ulit, o baka namang kaya siguro sa sobrang kong pananabik na gumaling ako. At habang nakatingin si Madam Mei Xiang, sa ginagawang acupuncture ng ating bida, sinabi niya sa kanyang isipan, habang pinagmamasdan ko siya, mas nagiging magaan ang pakiramdam ko sa lalaking ito. Nakapagtataka lang kung paano hindi siya apektado na makita ang hubad na katawan ni Chuzu, kahit na natatakpan ng peklat. Matapos ay napatingin ito kay Chuzu, napansin ni Madam Mei Xiang, ang pamumula ng mukha ni Chuzu. At sinabi nito sa kanyang isipan, naku, mahal kong Chuzu. Bakit ka namumula, ngunit ang manggagamot Hua, parang wala lang. Habang pinagmamasdang si Chuzu, napulang-pula ang mukha nito. Maya-maya pa, ibinaba ng ating bida ang kanyang gamit sa paggagamot sa isang kahon, at sinabi, hanggang dito na lang muna para sa araw na ito. Agad nagpasalamat si Chuzu, at si Madam Mei Xiang. Mabilis naman tumalikod ang ating bida, at sinabi, pwede ka nang magsuot ng damit, habang napapakamot ito sa pisngi. Bahagyang nagtaka si Madam Mei Xiang, at sinabi, alam ko na,
Posible ba na dahil nahihiya ka? At kahit na matapos makita ang lahat ng makikita, matapos ay napatakip ito ng kamay sa bibig, sabay tumawa ito. Oh ho ho, tila lalo na mula ang mukha ni Chuzu, bahagyang napasigaw ito, at sinabi, may siyang hiyang-hiya ito habang nakahiga na nakakuyom ang dalawang kamay. Tila ba nagpanggap ang ating bida na walang narinig, at parang nag-alis ito ng bar sa lalamunan, at sinabi, siya nga pala, simula bukas ay gagamit na tayo ng bulb. Ang ibig kong sabihin ay isang uri ng ointment na maaari mong ipahid sa iyong mga sugat. At makakatulong ito sa iyo na makabawi ng mas mabilis. Tila lalong namula si Chuzu nang makapagbihis na ito. Muling dinagdagan ni Madam Mei Xiang ang pagbibiro kay Chuzu, at sinabi, nako, isang pamahid daw na maaari mong ipahid sa iyong katawan. Sabay ngisi nito kay Chuzu, at muling sinabi, halos hindi na ako makapaghintay, habang si Chuzu ay hiyang-hiya, at sinabi, tigilan mo na ang pagbibiro mo Mei Xiang. Tila nagtaka naman ang ating bida, pasensya na, ano kamo, lumipas ang oras, sumapit ang dapit hapon. Habang pauwi ang ating bida sa nayo ng Xiao, agad pumasok ito sa loob ng kubo, at sinabi, nakabalik na ako wuwu. Agad tumayo sa upuan kahoy ang isang lalaki, tumayo ito at sinabi, magandang gabi po Ginoo. Nagtaka ang ating bida at sinabi, oo, magandang gabi din sa iyo Ginoo. Napatingin ang ating bida sa lalaki, sabay sabi, tama nga siya. At habang siya ay nakatayo, pumasok sa kanyang isipan, nang ipinakilala ito sa kanya ni Colonel Kauren, at sinabi, ang taong ito ay magiging iyong bantay mula ngayon at ang pangalan niya ay si Guanya. Agad nagbigay galang ang lalaking si Guanya, at sinabi, ikinagagalak ko po kayong makilala Ginoo. Si Guanya ay isang commander ng kumpanya, muling sinulyapan ng ating bida ang nakaupong lalaki na nagsilbing bantay niya, at sinabi sa kanyang isipan, ang dapat dito ay isang bitag upang maakit yung mga kasabwat. Ngunit magiging malakas kaya siya para labanan sila, habang tinitigan ng lalaking bantay niya. Kinabukasan, habang panay ang huni ng ibon sa kalangitan, agad siyang bumangon at nag-inat ito palabas ng pinto. Sinabi niya sa kanyang isipan, gayunpaman, natutuwa ako na mas kaunti ang mga pasyente ko ngayon. Bumaba ito at naglakad-lakad papunta sa tulay ng Jia, at muling sinabi, sa kanyang isipan, siguro hindi na nakakagulat, dahil nagamot ko na rin ang karamihan sa mga pasyente sa Karatignayon. Malapit na matapos ang panahon ng pag-aani, at medyo lumalamig na. Dapat ba akong magbukas ng klinika sa bayan? Kapag tapos na ang taglamig, ang dilaw na turbo ng rebelyon ay sumiklab sa loob lamang ng ilang taon. At pagdating ng araw na yon, alam kong mapipilitan akong gamutin ang mga sundalo bilang isang medikal na opisyal. Habang patuloy ito sa paglalakad, ang ating bida. Kaya bago yon, mas mabuting gumala muna sa gitna ng kapatagan. At lalong magsanay ng paggagamot, at mula sa kanyang kinatatayuan. Narinig niya ang tila isang sigaw ng lalaki, at tila mabilis na takbo ng karawahe, na dala ng isang lalaki. Napatingin siya dito at sinabi, anong meron sa karawahe na yan? Hindi ba delikado ang pagpunta sa ganoong kabile sa gilid ng kalsada? Umalis kayo sa daan. Sinabi kong umalis kayo. Isang batang lalaki ang naglalaro ng bola na madadaanan ng karawahe. Gulat na gulat ang batang lalaki, tila ba naistatwa ang batang lalaki, sa pagkabigla habang hawak ang bola. Mula sa tila na nagre-rebeldeng kabayo, umangat ang paa ng kabayo, kasabay sa pagsagi ng isang batang lalaki, na humagis sa ere. Kasabay ng kanyang suot na tsinelas, napanganga ang ating bida sa pagkabigla. Bumaksak ang batang lalaki sa lupa at gulong ito at bumaksak sa tabi ng ilog, napakuyom ang kamao ng ating bida, agad itong tumakbo upang tulungan ang batang lalaki, napamura ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, hindi, ang batang yun ay nasa panganib, kailangan niya ng mabilisan paggagamot ngayon na. Mula sa kalangitan, ay tila maririnig at nag-eiko ang sigaw na tinawag ang batang lalaki. Agad pinahinto ng lalaking kutserong kawal, ang kabayo. Napamura ito, at tila kabado na sinabi, bakit ngayon pa nangyari ito, habang ang ating bida ay mabilis tumakbo para daluhan ang bata na nasa tabi ng ilog. Natigilan ang ating bida, makikita sa kanyang mukha ang pagkagulat at pagkabalisa.
Mula naman sa likod ng ating bida, humahangos ang ama ng batang lalaki, tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Lumapit ang ating bida na upo ito sa tabi ng batang si Tang, hindi pa niya ginalaw ang bata si Tang, sinabi niya sa kanyang isipan, kamusta kaya ang batang ito? Tila pinag-aralan muna niya kung saan lubhang nasugatan ang batang si Tang. Naramdaman ng ating bida, ang tila histerikal na ama ng batang si Tang lumingon siya dito at sinabi, kumalma lang kayo Ginoo, baka mas delikado kung hahawakan mo siya ng walang pag-iingat. Agad napahinto ang ama ni Tang, matapos ay napaluhod ito ng lumuluha. At sinabi, nakikiusap ako sa iyo manggagamot Hua, pakiusap iligtas mo ang aking anak, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, habang ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng dibdib ng bata. Ang kanyang pulso ay hindi karaniwan mabilis, at gayon pa man ang kanyang mukha ay mukhang masyadong maputla. Nang lamig din ang katawan niya, tila nabigla ang ating bida nang mahipo niya ang maumbok nitong tiyan. Ito ay intra-abdominal hemorrhage. Note, ang intra-abdominal hemorrhage ay panloob na pagdurugo sa tiyan na nangyayari dahil sa mga organ o mga daluyan ng dugo na sumasabog. Ang labis na pagdurugo ay maaaring maging sanhi ng paglaki ng bahagi ng tiyan. Ang sobrang pagkawala ng dugo ay nagiging sanhi ng pagkabigla o pagkamatay ng pasyente. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isipan, dapat ay may gawin ako kaagad. Mula naman sa itaas ng kalsada, bumaba ang kutserong kawal, sa tulay, at tila nag-alis muna ito ng bar sa lalamunan, at sinabi, ahem. Ibig kong malaman ninyo, hindi ko ito kasalanan, nakatayo siya sa daanan. Tila nagpanteng ang ulo, ng ama ng batang si Tang, agad umigkas ang kamao nito, at sinabi, sumpain ka, bastos ka, itinigil mo na sana ang karawahe kung may napansin kang batang lalaki na tumatawid sa kalsada. Galit na sigaw nito habang nakataas muli ang kamao para suntukin muli ang lalaking kutserong kawal. Ngunit sa pagkakataon na yun, sinalo ng kamao ng kutserong kawal ang kamao ng lalaking ama ng batang si Tang. At sinabi, sapat na yun, sabay tinadyakan nito sa sikmura ang ama ng batang si Tang, napahiga ito sa lupa. Matapos ay napabuga naman ng hangin, ang lalaking kutserong kawal. At sinabi, hinayaan kitang saktan ako ng isang beses dahil ito ay bahagyang kasalanan ko, ngunit hindi ko hahayaan na saktan mo ako ng 2 beses. Habang nanginginig na bumangon ang ama ng batang si Tang, napalingon ang ating bida, bakas ang tinitimpi nitong galit, at sinabi sa kanyang isipan, ang walang hiyang ito. Gustuhin man niyang tulungan ito, ay hindi niya maiwan ang bata. Sinabi pa ng lalaking kutserong kawal, dapat ay alam mo ang iyong lugar bilang isang karaniwan tao. At kung alam mo kung sino ang nakaupo sa loob ng karawahe na yon, sa tingin mo kaya ay gagawin mo pa. Sabay hinawakan nito, mula sa likod at tila letigo na panghampas nito sa kabayo. Bahagyang dumungaw ang nasa loob ng karawahe, at sinabi, tama na yan. Nagmadali lumingon ang lalaki mula sa karawahe, at sinabi, patawarin mo po ako aking Panginoon. Sinabi ng lalaking nasa loob ng karawahe, bigyan mo siya ng pera bilang kabayaran at tayo ay magmadali na sa ating paglalakbay. At habang nakaluhod ang lalaking ama ng batang si Tang, hinagisan ito ng isang supot na pilak. Matapos ay tumalikod ang lalaking kutserong kawal, at paisultong sinabi nito, dapat nga ay magpasalamat ka pa. Nang inig ang lalaking ama ng batang si Tang, impit na lumuha ito. Binuhat ng ating bida ang batang si Tang, at palihim na inis na sinulyapan ang lalaking kutserong kawal, at sinabi sa kanyang isipan, okay, sa ngayon ay kailangan ko muna kumalma. At kailangan ko munang unahin ang pagliligtas sa batang ito, at habang nakatayo ito, nabuhat ang batang si Tang, tinawag niya ang ama ng batang si Tang, at sinabi, Ginoo, pakitawag si Wu, hindi natin kaya ang mawala kahit 1 minuto, agad sumang-ayon ang lalaki, at sinabi, sige po, nagmadaling tumakbo ang ating bida, habang buhat ang batang si Tang. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, masama ito, batay sa paghusga sa kung gaano kabilis ang paglaki ng kanyang tiyan, tila ang isa sa mga malalaking daluyan ng dugo ay lumitaw na. Nagmamadali siyang pumasok sa kubo, habang tinatawag niya ang kanyang bantay. Ginuungguan niya, nang makapasok sa kubo ay nagmamadali ang kanyang mga kilos, napansin ito ng nagtataka niyang bantay, agad itong nagtanong, at sinabi, ano ang nangyari manggagamot Hua? Agad sinabi ng ating bida,
Mayroon agarang pasyente, agad niyang nilapag ang batang si Tang sa papag na kahoy. Matapos ay sinabi sa kanyang bantay, kailangan ko ng malinis na tubig ngayon na, habang sa labas ng klinikang kubo ng ating bida ay mayroon paparating na karwahe. Bumaba ang kutserong kawal, sa karwahe, at mayabang na naglakad papunta sa klinikang kubo ng ating bida. Agad itong nagsalita at mayabang nitong sinabi, paano naging klinika ang lugar na ito? Napahinto ang ating bida sa ginagawa, at bahagyang sumulyap sa lalaking nagsalita. Napatingin naman ng pailalim ang bantay ng ating bida, na si Guanya. Muling sinabi ng kutserong kawal, hoy, bata, nasaan ang manggagamot dito? Sinabi ng ating bida, nakita mo na ako. Bahagyang nagtaka ang lalaking kutserong kawal, tila nagduda pa ito. Tumingin ang ating bida na tila nanakot, at sinabi, maghintay ka sa labas ng tahimik kung ayaw mong baliin ko ang mga buto mo. Napahawak ang kamay ng lalaki sa ulo nito, at bahagyang niya ipinilig, at sinabi, ha? Ang buong baryo ba ay pinamumuguran ng mga kaaya-aya na hindi alam ang kanilang lugar? Gaya ng inaasahan ko mga katulad ninyong taga-squatter. Nagtimpi pa rin ang ating bida at sinabi, ginuungguan niya, hindi ko na nais na ako ay gambalain pa niya. At pahahalagahan ko kung kaya mo siya, tumingin ng bantay na si Guanya, sa lalaking kutserong kawal, at sinabi, wala ka na bang sasabihin? Humakbang ng isa, ang kutserong kawal at sinabi, sino ka ba? Alam mo ba kung nasaan ang manggagamot? Sinabi ni Guanya, at sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? Ikaw ay isang kutsero lamang, ngunit kung umasta ka ay para kang isang mataas na ranggo na aristokrata. Inaasahan mo bang tratuhin ka tulad ng isang maharlika, kapag ikaw mismo ay pumunta sa nayon na isang karaniwang tao upang gamutin, agad na inis ang kutserong kawal, at sinabi, abat. Namaywang ang lalaking kutsero at sinabi ang Panginoon ko ang nangangailangan ng paggagamot, mas mahalaga siya kaysa sa hamak na katulad mo, ngayon, bilisan mo at sabihin mo sa akin kung nasaan ang manggagamot, kailangan agad siyang makita ng aking Panginoon. Ngumisi si Guanya, at humalukip-kip ito, at sinabi, para sa isang taong naglilingkod sa isang maharlika, tila kulang ka sa pangunawa. Ang batang kausap mo ng ilang sandali pa lang ang nakalipas, ay ang mismong manggagamot na iyong hinahanap. Habang ang ating bida, ay abala at bahagyang nitong diniinan ang tiyan ng bata. At sinabi sa kanyang isipan, baka sumabog ang isang organ niya. Anong dapat kong gawin? Agad na saktan ang batang si Tang, nang bahagya niyan diniinan ang tiyan nito. Agad umiyak ang bata at sinabi, masakit po, sobrang sakit. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, damn it, hindi ko siya magagamot ng maayos ng ganito. Ngunit hindi ito tulad ng basta ko na lang hihiwin at bubuksan ang kanyang tiyan na walang katiyakan. Napahawak ang ating bida sa ulo, habang napapaisip. Kailangan kong gumawa ng maliit na butas sa lugar kung saan sa tingin ko ay nagmumula ang pagdurugo, upang mahiwa ang kanyang tiyan ng kaunti hanggat maaari. Maya-maya pa ay nagulat pa ito nang bigla nagliwanag ang kanyang mga mata, lumabas ang tila screen sa tiyan ng batang si Tang. Napakahusay na timing, sa ibabang kaliwang bahagi ng kanyang tiyan, mabuti. Ngayon ay alam ko na kung saan hihiwin ang tiyan niya, maya-maya pa ay biglang dumating si Wuwo, humahangos ito, at malakas ang boses na sinabi, may nagsabi po sa akin na kailangan niyo po ako, manggagamot hua. Nagulat naman ang lalaking kutsero nang marinig ang sinabi ng batang si Wuwu. Agad lumingon ang ating bida, at pasigan nitong sinabi, bilisan mo, maghugas ka agad ng kamay, kailangan nating magmadali para sa operasyon. Tila bagulat pa rin ang lalaking kutsero, humakbang ito at bahagyang napahawak ito sa balikat ni Guanya, at sinabi, ikaw na nandyan, ikaw ang manggagamot. May isang tao na kailangan mong makita kaagad. At kung maaari mamaya mo na gamutin ang nakakaawa na munting uod na. Hindi natapos ang sinasabi ng kutsero nang ipinatong ni Guanya, ang hawak nitong espada na mayroon pang takip sa balikat ng kutserong kawal. Inis na sinabi ni Guanya, sa lalaking kutsero, ito ang iyong huling babala, lumabas ka na, at maghintay. Sinabi ng ating bida kay Guanya, habang naglalagay na ito ng pantekip na kapirasong tela, sa kanyang ilong at bibig. Siguraduhin mong walang papasok Ginoong Guanya. Agad sumagot si Guanya, at sinabi, opo Ginoong Hua.
Mabilis na itinulak palabas ng kubo ni Guanya, ang lalaking kutserong kawal. Muntik na itong matambas sa lupa, subalit na ibawi niya kaagad ang katawan nito, na tila sanay din sa pakikipaglaban, kinuyam nito ang kamao na handang manuntok at sinabi, "Nababaliw na ba kayong lahat?" Subalit mabilis itong sinipa sa sikmura ni Guanya, humagis ito sa lupa, nang makabawi ng lakas ay unti-unti itong bumangon, subalit nang mapatingin ito kay Guanya, ay nagbunat na ito ng espada, tigil, mula sa karwahe ay bumaba ang tila isang makapangyarihan tao, at muling sinabi nito, "Tama na yan.